Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Ana at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula, nais ko munang malaman kung handa na ba kayong matuto ngayong araw. Kung handa na kayo, maaari nyo bang isulat sa comment section ang handang-handa na po, teacher? Mahusay! Nakikita ko na handa na kayong matuto. At ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng mga salitang kilos o pandiwa sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ngunit bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga salitang kilos o pandiwa sa pangungusap at larawan. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang kilos o pandiwa sa pagbuo ng sariling pangungusap tungkol sa mga gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. At panghuli naman ay napapahalagahan ang paggawa ng mabuting kilos sa araw-araw. Malinaw ba mga bata? Bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon muna akong inihandang awitin para sa inyo. Alam ba ninyo ang kantang Kung Ikaw ay Masaya? Magaling! Ngunit may kaunti tayong pagbabago. Habang inaawit natin ito, kailangan ninyong sabayan ang mga kilos na binanggit sa kanta. Handa na ba kayo? Mainam! Ngayon ay sabay-sabay natin itong awitin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Mahusay mga bata! Ngayon, mayroon akong tanong. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang ginamit natin sa kanta? Tama! Mayroon tayong mga salitang tulad ng tumatawa, pumapalakpak o pumalakpak at pumadyak. Ngayon, ano ang ipinapakita ng mga salitang ito? Nagsasabi ba ito ng pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar? O nagsasaad ito ng isang ginagawa? Mainam! Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kilos o ginagawa. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga salitang kilos o pandiwa. Ngunit ano nga ba ang mga pandiwa, mga bata? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o gawain ng tao, hayop o bagay. Ito ang salitang nagpapakita ng isang aksyon o pangyayari at nagbibigay buhay sa isang pangungusap. Sa pamamagitan ng pandiwa, nalalaman natin kung ano ang ginagawa o nagaganap sa isang sitwasyon. Halimbawa nito, una, si Ana ay tumatakbo sa palaruan. Ano ang ginagawa ni Ana? Tama! Si Ana ay tumatakbo. At ang salitang tumatakbo ay ang pandiwa sa pangungusap dahil ipinapakita nito ang kilos ni Ana. Pangalawa namang halimbawa, si Carlo ay nagbabasa ng aklat. Ano kaya ang ginagawa ni Carlo?
Mahusay! Si Carlo ay nagbabasa at ang salitang nagbabasa ang pandiwa sa pangungusap o ang salitang kilos sa pangungusap dahil ito ay nagsasaad ng ginagawa ni Carlo. Sunod naman, si Ben ay naglalaro ng bola. Ano ang ginagawa ni Ben? Tama! Si Ben ay naglalaro at ang salitang naglalaro ang pandiwa sa pangungusap dahil tumutukoy ito sa kilos na ginagawa ni Ben. Panghuli naman, si nanay ay nagluluto ng pagkain. Ngayon, ano kaya ang ginagawa ni nanay? Mahusay! Si nanay ay nagluluto at ang salitang nagluluto ang pandiwa o salitang kilos sa pangungusap. Ngayon mga bata, ano kaya ang pagkakapareho ng mga salitang tumatakbo, nagbabasa, naglalaro at nagluluto? Tama! Pareho silang nagsasaad ng kilos. Ngayon naman, subukan natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Mayroon akong ipapakitang mga larawan at tukuyin ninyo kung anong pandiwa ang ipinapakita ng bawat larawan. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutan ito. Ilagay ninyo sa ating comment section ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Una, ang larawan ay nagpapakita ng isang bata na nagbabasa. Tama ba ang inyong mga sagot, mga bata? Mainam na obserbasyon. Ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng mag-ina na naglalaba. Tama, magaling. Pangatlo naman, ang larawan ay nagpapakita ng isang babae na nagluluto. Tama, ang nagluluto ay ang salitang pandiwa na mula sa larawan na ipinapakita. Pang-apat naman, tama, ang salitang kilos dito ay sumasayaw.
Magaling! Ang panghuli ay naghuhugas. Iyon ang salitang kilos o pandiwa ng panglima nating larawan. Tama ba ang inyong mga sagot? Mainam kung ganon. Ngayon naman ay mayroon tayong pagtataya. Tingnan ang mga larawan sa screen at tukuyin muli ang pandiwang ipinapakita ng bawat isa. Ngunit isulat ang sagot mula bilang 1 hanggang 5. Kapag tapos na kayo, isumiti ninyo ang inyong mga sagot ng sabay-sabay. Muli, ng sabay-sabay sa comment section sa hudyat ko. Hindi isa-isa ha? Ang pagpapasa ay sabay-sabay upang makita natin ang sariling kaalaman ng bawat isa. Maliwanag ba mga bata? Ngayon, mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutin ang mga pandiwa na hinihingi base sa ating mga larawan. Magaling! Ngayon, tingnan naman natin kung tama ba ang mga sagot na inyong inilagay sa comment section. 1. Tumatakbo. 2. Kumakanta. 3. Nagluluto. 4. Kumakain. At 5 ay lumalangoy. Magaling mga bata at tama ang inyong mga sagot. Ngayon, para sa inyong karagdagang gawain, maghanap sa inyong bahay ng 5 gawain na madalas ninyong ginagawa. Isulat ang pandiwa at gamitin ito sa sariling pangungusap. Halimbawa, ang pandiwa na aking napili ay naglilinis kasi palagi akong naglilinis sa aming bahay. Kaya, ang pangungusap na nabuo ko gamit ang salitang naglilinis ay naglilinis ako ng aming bahay. Ganyan ang pagsagot sa ating takdang aralin. Ipadala ninyo ang inyong sagot sa akin sa pamamagitan ng pribadong mensahe. Ito ang ating batayan o rubrics. Makakakuha kayo ng 20 puntos. Ngayon, bago tayo magtapos, balikan naman natin muna ang ating aralin. Ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw?
Tama, ang ating tinalakay ay tungkol sa kilos o salitang kilos o pandiwa. Ngayon, ano nga ulit ang pandiwa, mga bata? Mahusay! Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o ginagawa. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang pandiwa? Tama! Mahalaga ang pandiwa dahil ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap. Ngayon, para sa ating paglalahat, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o gawain ng tao, hayop o bagay. Mahalaga ang pandiwa dahil ito ang nagbibigay buhay at linaw sa isang pangungusap. Sa pamamagitan ng mga salitang kilos tulad ng pagtulong, paglilinis, pag-aaral at pagsunod na ipapakita natin ang mabubuting gawain at pagiging responsable sa ating tahanan, sa paaralan at pamayanan. Mga bata, lagi nating tandaan na ang ating mga salita ay maaaring marinig, ngunit ang ating mga kilos ang tunay na naaalala, kaya gamitin natin ang ating mga kilos upang magpakita ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. At doon nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli, mga bata!